Mapagpalang araw sa iyo, Sir Seth, at sa mga magiliw na tagapakinig. Ako si Jiro, at ang karanasan na ibabahagi ko ay karanasan ng aking tatay Ganson. Noong panahon na bagong kasal pa lamang sila ng aking ina. Tawagin na lamang natin ang nanay ko sa pangalang Esther. Kakatapos lamang ng kanilang kasal at nakatira sila noon sa isa sa mga barangay sa Surigao del Sur. Para sa maayos na pagsasalaysay sa mga pangyayari, sisimulan ko ito sa pang-araw-araw nilang pamumuhay. Dekada 80, payak ang pamumuhay nila tatay sa isang purok na sakop ng isang barangay sa may Surigao. Hindi ko na papangalanan ng lugar para na rin sa proteksyon ng mga tao na nakatira sa lugar na yon. Pagsasaka ang hanap buhay ng aking ama. May inaalagaan siyang 2 kalabaw na siyang katuwang niya sa paghahanap buhay. Maliban sa pagtatanim ng palay, may taniman din si tatay ng mais, kamote, mani at kamoteng kahoy. Ito ang pangunahing pananim ni tatay dahil malapit ang bahay nila sa pangpang ng ilog kung saan maganda mananim na mga ganitong uri ng pananim. Samantalang ang palaya naman ay nasa kabilang bahagi ng lupain kung saan medyo may kalayuan sa kinatatayuan ng kanilang tahanan noon. Dahil sa bagong kasal pa lamang sila noon ni nanay kung kaya wala pa silang anak. Bata pa lang, nakakarinig na si tatay ng mga usapin tungkol sa aswang. Ganun na rin si nanay. Nagkataon na pareho silang taga Surigao del Sur, pero magkakaibang bayan lamang ang kanilang pinagmulan. Maagang naulila si nanay sa kanyang mga magulang. Samantalang si tatay naman ay buhay pa rin ang kanyang mga magulang na sina Lolo Malan at Lola Arda. Medyo may kalayuan ang bahay nila Lolo at Lola sa bahay nila tatay ng mga panahon na yon. Nakatira sila sa lupain nila tatay kung saan naroroon ang kanilang palayan. Nasa 1 ektaryang lupain nila tatay kung saan ang palay na yon. Ganon din ang lupain nila kung saan nakatayo ang bahay namin noon, malapit sa pangpang ng ilog. Nag-iisang anak si tatay kung kaya't siya lahat ng nag-aasikaso ng kanilang taniman, mapapalayan man o maisan at iba pa nilang pananim. Ayon kay Lolo Malan, dahil sa kahirapan ng buhay noon, kaya sinikap niyang magkaroon ng lupain na mapagtataniman niya bago pa man siya nagdesisyong mag-asawa, na naging dahilan kung bakit walang kapatid si tatay. May mga kapatid si Lolo Malan na paminsan-minsan ay nakikisaka sa kanila tatay. Pinapahiram naman sila yon dahil sa alam naman nila na nangangailangan din ang kanilang pamilya. Merong tiyuhin si tatay na tinatawag niyang Tiyo Limbo. Paminsan-minsan ay nanghihiram sa kanya ng pera. Pinapahiram naman yun ni tatay pero minsan ay hindi na nito nababayaran. Hinahayaan lang naman ito ni tatay sa kadahilan ng nakapag-ipon naman sila ni nanay kahit papano. Masasabi kong maayos ang buhay nila nanay at tatay noon. Magaling kasing mag-budget ang aking ina sa loob ng bahay. Maayos din ang kanilang bahay na gawa sa semento at kalahating kahoy na tabla. May 3 silid at may maayos na palikuran na nasa loob na rin ng kanilang bahay, na ng mga pagkakataong ito ay bihira lamang makita sa mga tahanan noong mga panahon na yon. Kabilang din kami sa mangilan-ngilan na tahanang nagkaroon ng dekuryenteng ilaw ng mga panahon na ito, kaya para sa ilan ay kabilang si tatay sa may pera sa aming lugar. Ganun pa man, hinayaan na lamang nila ang mga iniisip na mga ito. Walang panahon si nanay at tatay sa mga sinasabi nila, basta't abala silang dalawa sa kanilang araw-araw na gawain nun. Isang araw, may kapitbahay na lumapit kay nanay. Tawagin natin ito sa pangalang Apple. Ang kanyang asawa naman ay ang kilalang manginginom sa lugar namin na si Mang Binto. Nangihiram ang ginang ng bigas. Naawa si nanay nang nakita niya na maraming pasa ang ginang kaya tinanong niya ito kung ano ang nangyari sa kanyang braso at pisngi. Bakit marami itong pasa? Nagalit yung asawa ko nang pag-uwi niya walang kanin at ulam na natira. Pinakain ko sila at sa mga bata Konti lang naman kasi yung kanin namin na natira. Pagkikwento pa ng ginang nun.
Napailing na lamang si nanay sa kinuwento ni Aling Apple. Hindi naman ito nagkomento ng kung ano dahil sa kilala niya si Mang Binto. Nagwawala ito kapag nakakarinig siya ng mga usap-usapan mula sa ibang tao. Binigyan ni nanay ng bigas ang ginang. Dinamihan na niya ng konti ang binigay niyang bigas nang sa ganoon ay may maisaing ang ginang hanggang kinabukasan. Hindi naman pinipigilan ni tatay si nanay kapag binibigyan niya ang kapitbahay naming si Aling Apple. Mabait naman kasi ito. Masipag din itong maghanap buhay. Madalas din itong magtrabaho sa bakuran namin kapag nagpapalinis ng damo si nanay sa paligid at nagpapatulong sa pagtatanim ng iba't ibang gulay sa paligid ng bahay namin. Nagpasalamat ang ginang sa bigas na binigay ni nanay. Sinabihan niya rin ang ginang na kumuha ng gulay sa paligid nang sa ganon ay may maiulam ang kanyang mga anak. Natuwa ang ginang at sinunod ang sinabi ni nanay noon. Kinagabihan, muring narinig nila nanay at tatay ang pagsisisigaw ni Mang Binto. Napapailing na lamang sina nanay at tatay sa kanilang naririnig. Pero wala silang magawa. Hindi naman sila pwedeng manghimasok sa away mag-asawa. Nahinto na lamang ito nang nadaanan ng mga tanod na rumoronda. Ayon pa sa isang mga tanod, naabutan nilang sinasakal ni Mang Binto si Aling Apple. Ayaw pa sanang pumayag ng Ginoo na sumama sa mga tanod pero wala na itong nagawa dahil sa pinusasa na siya ng mga Ginoo. Kinabukasan maaga pa lamang, naririnig na nila nanay at galit na boses ng lalaki. Ngunit hindi naman yun nagtagal kaya inakala ni tatay na natulog ng lalaki noon. Pero laking gulat na lamang ni tatay na may kumakatok sa pintuan ng bahay. Nang binuksan ni tatay ang pinto, nakita niya ang ginang at ang tatlo niyang mga anak. Nakiusap ang ginang kay tatay na kung maaari ay iiwan niya muna ang tatlong bata kay tatay. Tumingin naman si tatay kay nanay dahil likas na maawain at alam ni nanay na wala namang ibang mapupunta ng mga batang yon. Hindi ito nagdalawang isip na tanggapin ang tatlo. Natuwa ang ginang nang narinig niya ang pagtanggap nila tatay at nanay sa kanyang mga anak. Tinanong ni nanay ang ginang kung saan ito pupunta. Sinabi ni Apple na hindi na niya kaya ang ginagawang araw-araw na pambububog ni Bento sa kanya. At dahil nasagad na nito ang kanyang pasensya, wala siyang magagawa kundi ang humingi na ng tulong sa kanyang pamilya. Pero sa ngayon ay siya na muna ang uuwi sa lugar nila sa Dumangas, sa may Iloilo. Paano ka makakauwi sa Iloilo? May pamasahe ka ba? Tanong ni nanay. Alanganin naman ang umiti sa kanyang ginang habang nagwika na maghahanap na muna siya ng mapaglalabadahan sa bayan. Nang sa ganon ay magkapera ito pamasahe pa uwi nun. Dahil sa sinabi ng ginang ay sinanay na mismo ang nagbigay sa kanya ng 2,000. Na ng mga panahon na yon ay wala pang 1,000 ang pamasahe sa barko. Kaya ang binigay sa kanya ay may sobra pa ng konti. Hindi napigilan ng ginang na yakapin si nanay nang bigyan niya ito ng pera. Pinangako din nila nanay at tatay na aalagaan nila ng maayos ang tatlong bata noon. Dahil sa sinabi ng magulang ko ay hindi na pinigilan ng ginang na maiyak. Ayon pa sa kanya ay aalis muna siya para magpalakas. Sisiguraduhin ko na pagbalik ko malakas na ako. Maging kayo ay poprotektahan ko. Wika ng ginang kina tatay at nanay. Bago umalis ng tuluyan ay kinausap pa ng ginang ang kanyang mga anak. Umiiyak man ang mga ito pero wala naman silang magagawa para pigilan ang noon ay galit na galit nilang ina. Mabuti na lamang at wala si Mang Bento nang iniwan ni Aling Apple ang kanyang mga anak sa bahay. Hindi na nagtagal pa ang ginang pagkatapos niya magpaalam sa mga anak. Dali-dali na rin itong umalis. Sinabi nitong babalik siya kaagad. Sadyang may aasikaruhin lang talaga siya sa probinsya na pinanggalingan niya. Inasikaso naman ni nanay ang magkakapatid. Pinaliguan niya ang mga ito at pinakain. Awang-awa sila ni tatay habang pinapanood ang mga kapatid habang kumakain nun. Tinolang manok ang nilutong ulam ni nanay kaya makikita sa itsura ng mga bata na doon lamang sila nakatikim ng ganitong ulam. Ayon pa sa pinakapanganay na si Romer, minsan na rin nagluto ng tinulang manok ang kanyang ina. Pero umuwi ng lasing ang kanilang ama. Nagalit ito dahil kinutya daw siya ng kainuman niya. Sa kanya ay binaling ang galit, lalo na sa pagkain.
Ayon sa bata, pagkatapos kumain ng kanilang ama, ay isinaboy nito ang natirang ulam na tinago ng nanay nila na sana ay iuulam nila kinabukasan. Wala silang nagawa kundi ang umiyak na lamang. Napailing na lamang si tatay sa kinuwento ng bata. Ayon kay tatay ay 5 taon lamang ang tanda ni Binto sa kanya. Saksi din siya noon sa ugali ng magulang ni Bento sa kanyang asawa at anak. Kagayang-kagaya ng lalaki. Hindi lubos maisip ni tatay na kasing ugali ni Bento ang yumao nitong ama. Nang araw na yun ay hindi na sumama si nanay sa taniman. Inalagaan niya magkakapatid. Kinagabihan habang kumakain sila ng hapunan, ay narinig nilang sumisigaw si Binto. Tinatawag nito ang kanyang asawa at mga anak noon. Dahil medyo malayo-layo ang agwat ng bahay ng magulang ko sa bahay nila Binto, kaya siguro hindi alam ng lalaki na sa poder nila tatay na iwan ng mga bata noon. Napansin ni tatay na sa bawat pagsigaw ni Bento ay nanginginig ang 3 bata noon. Kaya't nilapitan niya mga ito at sinabihan na wag na matakot. Hanggang nasa poder ko kayo, walang tao na makakapanakit sa inyo Kahit ng ama niyo pa yan. Determinadong wika ni tatay sa mga bata noon. Dahil sa sinabi ng aking ama, ay nakita niyang nakampante ng bahagya ang mga bata. Nakahiga na sila nang narinig nilang dumaan si Binto sa bahay. Naisip ni tatay na baka pupunta ito sa tindahan kung saan laging nagiinuman ang grupo niya. Kinabukasan na 4:00 pa lamang ng umaga, nagising na si tatay. Ngayong araw ang anihan ng tanim niyang mani kaya kailangan ay maaga pa siyang makapunta sa taniman nito. Sinilip niyang 3 bata sa kabilang kwarto at napangiti siya nang nakita niyang mahimbing ang pagkakatulog ng mga ito. Tila ba ngayon pa lamang sila nagkaroon ng maayos na tulog. Bago pa man ito umalis ay binilinan niya si nanay na wag na munang palabasin sa bahay ang mga bata. Ayaw niya makita ang mga ito ni Binto at baka kuhanin nito mga bata at saktan. Sinunod naman niya ng mga bata. Takot sila sa kanilang ama kaya hindi sila lumalabas ng bahay noon. Hanggang sa natapos ang 1 linggo ay nasa bahay pa rin ang mga bata noon. Unti-unti nang nagkakalaman at naging maayos ng kanilang itsura. Hanggang sa isang hapon, may kapitbahay kaming pumunta sa bahay para bumili ng kamoteng kahoy. Si Aling Saling. Sa kasamaang palad din nakita niya ang 3 bata at nakiusap si nanay na huwag nang ikwento sa iba na sa bahay iniwan ni Aling Apol ang kanyang mga anak. Umuo naman ang ginang pero sa katabilan ng dila nito, naikwento niya yun sa isa pa naming kapitbahay. Ang asawa ng babae na pinagkwentuhan niya ay laging kasama ni Binto sa inuman. Dahil doon, ay nalaman ni Binto na nasa bahay lang palang 3 bata noon. Nagalit siya kay tatay at inakusahan niyang kinidnap ang kanyang mga anak. Sinabi pa nito na baog si tatay kaya hindi sila magkakaroon ng anak ni nanay. At kung ano-ano pang kwento ang pinagkalat ng lalaki. Hindi naman ito pinansin ni tatay dahil para sa kanya, hanggat hindi siya ginugulo ni Binto sa bahay ay hindi siya gagawa ng hakbang para patulan ng lalaki noon. Kinagabihan, doon na nakarinig ng mga sigaw si tatay sa labas na bahay. Si Mang Binto yun lasing, naghamon ng away. Sinabihan niya si tatay na si nanay ang sumulsol sa kanyang asawa para iwanan siya nito. Nagwika pa ito na kinuha ni tatay ang kanyang mga anak para gawing alila. Dahil doon ay nagpasya si tatay na lumabas para sana kausapin si Binto. Pero sa hindi inaasahan ni tatay ay may kasama si Binto na kung hindi nagkakamali si tatay, ay kasama niya sa inuman. May baril na hawak ang lalaki. Mahabang itak naman ang dala ni Bento na winawasiwas nito sa ere noon. Pagbukas pa lamang ni tatay ng pintuan ay umaakma ng babaril nito si tatay. Pero nagulat sila nang bigla na lamang may isang malaking anino ang biglang lumabas mula sa dilim. Sinalakay ng kung anong maitim na nilalang na yon ang lalaking may baril kung kaya't tumalapon ito papunta kay Binto. Habang ang itak naman na hawak ni Binto ay tumusok sa tagiliran ng lalaki habang hawak-hawak ito ni Binto. Sa gulat sa pangyayari ay hindi nakagalaw si tatay. Bumalik na lamang ito sa ulirat nang lumapit si nanay dahil sa nasasaktang hiyaw ng lalaki sa labas noon.
Si Binto ay hindi nito alam ang kanyang gagawin. Maging ito man ay nagulat sa nagawa niya sa kanyang kaibigan. Animoy nawala ito sa kalasingan at nagbalak pa sanang tumakas, pero habang tumatakbo siya palayo ay nakasalubong niya sina Kapitan kasama ang mga tanod nito. Narinig pala ng mga ito ang plano ng dalawa kaninang pagsugod sa bahay para patayin si tatay. Hinuli nila si Binto at kinulong, samantalang ang kaibigan niya naman ay dinala nila sa ospital. Kinabukasan, inimbestigahan si tatay kung ano ang nangyari. Sinabi niya kung ano ang nangyari pagkabukas niya ng pintuan noon. Kung kaya't maging ang mga pulis na pumunta sa bahay namin ay hindi makapaniwala sa inisinalaysay ng aking ama. Mas lalo pang naguluhan ng mga pulis dahil sa hindi alam ni Binto kung ano ang nangyari. Ayon sa kanya ay bigla na lamang siyang sinugod ng kaibigan niya. Hindi niya alam na disgrasya niya na palang lalaking yon. Walang nagawa ang mga pulis sa sinabi ni Binto. Hirap silang paniwalaan ito, subalit yon at yun lang din ang paulit-ulit niyang sinasabi. Kinabukasan, nagulat si tatay dahil umaga pa lamang ay dumating na si Aling Apple. Ayon sa kanya ay tapos na ang ginawa niya sa probinsya kaya kaagad na rin siyang bumalik. Pinapasok pa ito ni nanay at tatay sa bahay para makapag-almusal, pero tumanggi ang ginang. Ayon sa kanya ay nakakain na siya sa bahay nila kagabi. Siyempre takang-taka naman si nanay nang malaman na kagabi pa pala dumating ang ginang. Sinabi nito na halos maghahating gabi na siya nakauwi kung kaya't hindi na lamang niya ginising pa sila nanay at tatay. Tumango na lamang si nanay sa sinabi ng ginang. Sinabi naman ni tatay kay Aling Apple na sinugod siya ni Binto. Sinabi niya rin sa ginang kung ano ang nangyari sa kaibigan ni Binto noon. Tumangutango lang naman ito. Nagpapasalamat ang ginang dahil hindi pinabayaan ni nanay at tatay ang kanyang 3 anak. Pinunta ni nanay ang silid kung saan naroroon na magkakapatid. Ginising niya ang mga ito at pinaalam na naroroon ang kanilang ina. Nagising naman ang 3 bata at lumabas ng silid noon. Pagkakita nila kay Aling Monena ay ganoon na lamang ang tuwa ng magkakapatid. Maging si nanay at tatay ay natutuwa sa muling pagkikita ng mag-ina. Maging sila man ay nagkwento sa nanay nila kung ano ang nangyari sa kanilang ama noon. Tumango lamang ang ginang at nagwika na sana ay hindi na makakalabas ang ama nila sa kulungan. Maging ang mga bata ay hiniling din na sana'y magtuloy-tuloy ng tahimik ang kanilang pamumuhay. Pero muling nakiusap sa amin ang ginang na kung pwede sana ay sa amin pa rin mananatili ang kanyang mga anak. Ayon sa ginang ay may karamdaman siya at madalas ay inaatake umano siya tuwing gabi noon. Kaya mas mainam na wag na munang umuwi sa bahay nila mga bata. Ganun pa man, ay sinabi ng ginang na hindi na siya aalis sa lugar. Mananatili ito sa bahay nila pero nakikiusap lamang siya na nasa bahay na muna ang 3 bata hanggat tuluyan na siyang gumaling. Dahil sa napamahal na kinananay at tatay ang mga bata, at dahil na rin sa wala pa silang anak kung kaya't hindi naman problema sa kanila na nasa bahay na muna ang mga ito. Natuwa naman ang ginang na pumayag sila nanay at tatay. Muli ay sinabi niya kinananay na ang tanging maisusukli niya lang sa kabutihan nila ay ang proteksyonan sila laban sa mga nilalang ng dilim o sa sino mang tao na may masamang balak sa kanila. Kahit hindi alam ni nanay kung anong ibig sabihin ni Aling Apple ay nagpasalamat sila sa ginang. Nakipagkwentuhan pa ang ginang sa kanyang mga anak. Habang si tatay naman ay kinamusta ang ginang sa pag-uwi niya sa kanilang probinsya. Malungkot na nagkwento ang ginang ng tungkol sa nangyari sa kanyang mga magulang. Namatay na ang kanyang ina. Ang ama niya naman ay ayaw sumama sa kanya pabalik sa aming lugar. Marami pa silang pinagkwentuhan nila nanay at tatay. Hanggang sa napagpasyan na ng ginang na umuwi na muna sa kanilang tahanan at si tatay naman ay pumunta sa taniman ng palay dahil panahon na ng anihan. Sumapit ang tanghali at muling bumalik ang ginang sa bahay para muling makasama ang kanyang 3 anak noon. Ang mga bata naman noon ay libre nang nakakapaglaro sa bakuran at makikita sa mukha nilang kapanatagan. Hinayaan na lamang sila ni nanay at patuloy silang nagkikwentuhan ni Aling Apple. Pagsapit ng 5:00 ng hapon, tila ba nag-iiba ng gawin ng ginang?
Pailalim na ito kung tumingin at animoy balisa sa kanyang kilos. Nagpaalam na rin ito kay nanay na hindi na siya magtatagal pa. Kailangan ko nang umuwi. Maring Esther, ikaw na muna yung bahala sa mga anak ko ha. Tatanawin ko malaking utang na loob sa inyo mag-asawa ang pagtulong niyo sa amin. Wika ng ginang na animoy nagmamadali. Saglit lamang din itong nagpaalam sa kanyang 3 anak at kaagad na ring umalis nun. Samantalang si nanay naman ay iniyaya ng 3 bata na samahan siya sa pagpapakain ng kanilang alagang hayop. Kumuha na rin sila ng mga itlog ng bibe na uulamin nila sa hapunan. Kaagad namang sumunod sa kanyang 3 bata nun. Hindi naman nagtagal ay may dumating na mga umaani ng kanilang sakan. May dala mga itong palay na nakakarga sa kangga ng kalabaw. Dumating na rin si tatay at kaagad na pumunta sa likod para manghuli ng manok na kanyang kakatayin para ipakain sa mga nagtatrabaho. Dahil doon ay naging abala na si nanay sa pagluluto. Samantalang ang 3 bata naman ay nasa sala lang. Sa kabaitan ng 3 bata na pinapakita sa mga magulang ko ay tinanong sila ni tatay kung gusto ba nila mag-aral sa pasukan. Wala namang pag-aalinlangan na sumagot ang panganay ng, "Kung may pagkakataon ho, gustong-gusto ko makapag-aral, Manong." Dahil doon, ginulo-gulo na lamang ni tatay ang ulo ni Romar. Habang sinasabihan na pagpapaaralin siya ni tatay, basta ba magpapatuloy siya sa pagiging mabait niyang bata at tutulungan niya si nanay sa mga gawaing bahay noon. Dahil sa sinabi ni tatay ay sumibo lang saya sa itsura ng bata. Ganun na rin ang pangalawang si Kikay samantalang ang pinakabunso na si Miloy. Dahil sa 4 na taong gulang pa lamang ito kung kaya't hindi pa siya pwedeng pumasok. Nang gabing yun, may panauhin sila tatay at nanay. Yung mga tumulong sa kanila sa pag-ani. Pumunta din sina lolo at lola sa bahay. Alam na nila lolo na nasa bahay ang mga anak ni Aling Apol at Butinon. Habang nagiinuman sila papa, ay nakarinig sila ng ingay na hindi naman nila normal na naririnig noon. Ayon kay lolo ay tunog umano ng wakwak ang huni na yon. Ngayon ko lang muling narinig na may humuning wakwak dito sa lugar natin ha, pagkatapos ng mahabang panahon. Wika ni lolo kina papa. Ganun pa man ay hindi nila masyadong pinansin dahil sa malakas naman ang paghuni ng nilalang. Ibig sabihin ay nasa malayo ito. Sa bukana kung saan madalas mag-inuman si Nabuten ay may kalalakihan din na nag-iinuman ng gabing yon. At kapag nag-inuman ng mga lalaking yon siguradong may kaguluhang nagaganap. Mahilig kasi silang magwala at pinagdidiskita nila kung sino man na makikita nilang tao na sa tingin nila ay kayang-kaya nilang saktan. Ito ang dahilan kung bakit hindi nakikisali si tatay sa kanila sa pakikipag-inuman. Ayon pa kay tatay ay nakakahawa ang ganitong uri ng kaugalian. Kaya para maiwasan ng ganong ugali, ay hindi siya nakikipaghalubilo sa mga lasinggero sa kanilang lugar. Walang ano-ano ay may narinig silang sigawan ng mga lalaki noon. Sumisigaw ito habang nagtatanong kung sino ang gustong makipaglaban. Ayan na, nagsimula na sila. Wika ni tatay sa kanyang kasamahan. Dahil sa balkonahe sa labas ng pintuan sila umiinom ng gabing yon. Nilabas sila ni nanay para palipatin sila ng pag-inom sa loob ng bahay. Sumunod naman si tatay at ang kanyang mga kasama. Sakto lang na nakalipat sila sa loob ng muli nilang narinig ang pagsisisigaw ng lalaki. Hinahamon nito si tatay ng away. Dahil ayon sa lalaki ay si tatay ang dahilan kung bakit nakulong ang kaibigan niyang si Buten. Sinabi pa ng lalaki na kahit hindi siya lasing basta makita niya si tatay ay hindi niya magdadalawang isip na tagain ito. Dahil sa narinig at nakainom na ay uminit ang tenga ni tatay sa kanyang narinig na sigaw ng lalaki sa labas. Gusto niya sanang lumabas para harapin ito. Pero pinigilan siya ni nanay. Mabuti na lamang at nakikinig din siya kay nanay noon. Sa tabi ng pintuan ay merong bintana. Binuksan niya ni nanay para sana makita niya kung ano ang ginagawa ng lalaki sa labas. Pagbukas niya ng bintana, ay siya namang pagkakita niya sa lalaki na winawas-iwas nito ang kanyang idak para sana sirain ang bakod namin na gawa sa kawayan.
Pero bago pa man magawa yun ng lalaki ay ganun na lamang ang gulat ni nanay nang makita niya ang isang napakalaking aso na bigla na lamang sumalakay sa lalaking yon. Kinaladkad nito ang lalaki palayo sa aming tahanan. Sa nakikita ni nanay ay sumisigaw ang lalaki pero nakapagtataka na wala silang naririnig kahit na mahinang boses lamang ng lalaking ito. Nakatulala lamang si nanay sa bintana habang nanonood sa labas. Hindi niya namalayan na katabi na niya pala si lolo na siyang nagmamasid din. Kagaya niya ay nasaksihan din ni lolo kung ano ang nangyari sa lalaking yon. Kagaya din ni nanay ay natulala din si lolo sa kanyang nasaksihan. Nagtaka si tatay kung bakit hindi na nakagalaw si nanay at lolo, kung kaya't nilapitan niya sila at tinapik sa balikat. Pagkagalaw ni lolo ay bigla na lamang siyang nagwika ng, "Wala na, patay na yon." Tanging sambit ni lolo kay tatay. Habang si nanay ay hindi pa rin nakakapagsalita. At dahil kahit paano ay may alam si lola sa simpleng orasyon pampabalik ng ulirat, kung kaya't nag-usal ito at inihip sa bunbunan ni nanay. Pagkatapos hipan ni lola ang bunbunan ni nanay ay bumalik na rin sa wisyo ito. Tinanong ni tatay si lolo kung ano ang nangyari kung kaya't kinuwento din naman ni lolo ang kanyang nakita. Dito ay naalala ni tatay ang nangyari kay Binto. Ang pinagkaiba lang ay anino ang nakita ni tatay. Samantalang ang nakita naman ni nanay at lolo ay isang malaking hayop na hindi nila malaman kung anong uri nun. Dahil hindi naman nakita ng mga kasama ni tatay ang nilalang kaya malakas ang loob nila na umuwi pa rin sa kanila kahit nalasing na. Kinabukasan ay kumalat ang balitang may bangkay na nakita sa likurang bahagi lamang na tindahan kung saan palaging nag-iinuman sila Binto at ang kanyang mga kaibigan. Sa likod na bahagi ng tindahan ay may palayan na hindi pa naaani. Wakwak ang tiyan ng lalaki at nakalawit ang lahat ng kanyang lamang loob. Kaya ayaw maniwala ng ilan na aswang ang may kagagawan ng pagkamatay ng lalaking yon. Wala kasing bawas ang bahagi ng kanyang katawan, maging ang kanyang lamang loob, kung kaya't maging sila tatay ay hindi sigurado kung aswang nga ba ang nangbiktima sa lalaki. Dahil sa pangyayaring yon ay dumahan-dahan ng mga tao sa pag-inom. Hanggang sa sumapit ang isang linggo ay nakita nila tatay na nakauwi na si Bento. Nalaman nila na hindi nagsampa ng kaso ang pamilya ng kaibigan niya. Pero hindi ito nagtagal sa lugar nila tatay. Ayon sa sabi-sabi ay may mga naghahanap kay Binto. Mga taong inonsi nito sa sugal. Hinahanap siya ng mga ito para singilin. Naging tahimik naman ang pamumuhay nila hanggang sa sumapit ang araw na nalaman niyang buntis si nanay. Nung una ay hindi alam ni mama na buntis ito. Ang pagkakaalam niya lang ay naging antukin siya at naging mapili ito sa kanyang kinakain. Sa pagkakataong ito ay nakauwi na ang mga anak ni Aling Apple sa bahay nila. Pero patuloy pa rin sa pag-aaral si Romar at Kikay. Hanggang sa isang araw noon, pumunta si Aling Apple sa bahay. Madalas namang ginagawa ng ginang ang pumunta sa bahay pero kakaibang kinikilos niya ng araw na yon. Nakatingin lamang siya kay nanay na tila ba nakakatuwa ang pagtitig niya, lalo na sa tiyan ni nanay. Saglit lang yon dahil sa kaagad naman itong kumilos ng maayos. Pero ang sinabi niya kay nanay ang nagbigay ng idea kay nanay na nagdadalang tao na pala siya. Sinabi ng ginang na maging maayos si nanay sa kanyang mga ginagawa at kinakausap dahil iba na ang sitwasyon niya. Nagdadalang tao ka, Esther. Pangalagaan mo ang anak mo dahil mabango ka na sa mga aswang. Lalo na at panganay na anak mo ang pinagbubuntis mo. Diretsong wika ni Aling Apple kay nanay noon. Si nanay ay hindi halos makapaniwala kung kaya't pumunta siya kay lola para magtanong. Pero walang alam si lola noon dahil isang beses lang naman siyang nabuntis at nangyari yun matagal na panahon na. Nasa 40 na rin kasi ang edad ni tatay noon. Para masigurado na buntis nga si nanay ay pumunta ito sa sentro para masuri ang kanyang kalusugan. Doon ay nakumpirma nila na totoo ang sinabi ni Aling Apple. Isang hapon habang nakaupo si nanay sa bakuran naghihintay kay tatay,
May isang matandang babaeng nakatayo sa labas ng bakod namin. Na mga panahon na ito ay medyo may kalakihan ang tiyan ni nanay. Animoy asong baliw ang matanda habang nakatingin kay nanay nun. Naglalaway ito na hindi napuputol, samantalang si nanay naman na hindi makakilos sa kanyang kinauupuan. Sa isip niya ay naglalakad na siya papasok sa bahay, pero namamalayan na lamang niya nakaupo pa rin siya sa labas nun. Hanggang sa walang ano-ano ay humahakbag na ang matanda papasok sa bakod ng bahay namin. Pero bago pa man ito makalapit kay nanay, ay isang napakalaking asong itim ang sumalakay sa babae nun. Nagpangbuno sila ng aso hanggang pumasok sila sa bahagi ng lugar kung saan may mataas na kawayanan. Nasa kabilang bahagi ito ng lupain kung saan nakatirik ang aming bahay. Naririnig pa ni nanay ang pag-aaway ng dalawang aso. Hinanap niya ang ginang pero wala na siyang nakitang tao kung saan dinala ng aso ang matanda. Nakakarinig lamang sila ng mga pagsigaw ng dalawang hayop nun. Walang ano-ano ay dumating naman ang tatlong magkakapatid sa bahay para samahan si nanay hanggang tuluyan ng nakauwi si tatay. Nawala na lamang bigla ang matanda habang patuloy pa rin nilang naririnig ang pag-aaway ng dalawang hayop sa loob ng kakahuyan. Hanggang sa ilang minuto ang lumipas nun, nakauwi na rin si tatay. Hindi naman nakalapit si Aling Apple sa bahay ng araw na yon. Samantalang si Romar naman ay umuwi na para pagpatuloy ang kanyang inaaral na leksyon. Kinabukasan ay pumunta si Aling Apple sa bahay. Nakita ni nanay at tatay ang mga galos sa kanyang braso. Dahil nag-aalala, ay tinanong ni nanay ang ginang kung ano ang nangyari sa kanya. Sumagot naman ang ginang na, "Wala to. Mababaw lang ang sugat, madaling maghilom. Ang mahalaga ay ligtas ka at ang sanggol sa iyong sinapupunan." Naging maayos ang pagbubuntis at ang araw ng panganganak ni nanay. Lagi niya rin nakikita si Aling Apple na dumadaan-daan sa lugar namin. Pero ni isa sa mga nilalang na aswang, wala na siyang nakita pa. Hanggang sa tuluyan na akong lumaki at nagkaroon na rin ng iba pang mga kapatid.